Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. At ngayong araw, kakaibang review ang gagawin natin. Dahil gagawa natin ng review itong kotse na nasilikuran natin, which is Toyota Fortuner 2.4G na 4x2 automatic transmission. So, disclaimer lang mga master, no, hindi tayo expert pagkadating sa sasakyan. Kaya ang may share ko lang sa inyo ay yung basic knowledge regarding dito sa unit na nasa likod natin. Tapos, i-walkthrough ko na rin kayo sa loob para kahit paano mabigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba meron sa loob na itong kotse na to. So, huwag na nating patagalin, umpisa na natin agad. Alright. Sa kanyang engine mga master, siya ay may 2.4 liters engine size na may 2,393cc displacement, na may 4-cylinder engine at 16 valves. Siya rin ay may 6-speed transmission at fuel tank capacity na 80 liters. By the way mga master, itong sasakyan na to ay naka-diesel, hindi siya di gasolina. Pagkadating sa kanyang maximum horsepower, siya ay may 148 at 3,400 RPM. Sa maximum torque naman ito, meron itong 400 Nm at 2,000 RPM. So medyo komplikado na yung part na yun, no? Kaya kung interesado kayo sa mga ganong specs, hanap kayo sa YouTube ng mga car enthusiasts para maipaliwanag sa inyong mabuti kung ano nga ba yung mga difference nun. So look forward tayo doon mga master, no? Lipat naman tayo sa body structure na itong sasakyan. Ang kanyang ground clearance ay naglalaro sa 193 mm. Kaya kahit papano mataas-taas yung kanyang clearance at safe ka naman pagkadating sa mga lubak at mga higanting humps dito sa Pilipinas. Ang sukat ng gulong nitong sasakyan na to ay 265 by 65 R17. Bali yung pinakabuoang diameter niya ay 17 diameter. Tapos ang brand nitong stock tire niya ay Dunlop Grand Trek. So hindi na basta-basta yung pinakagulong niya, no? Parehas lang din sila ng sukat sa gulong niya sa likod. Sa usaping preno naman mga master, naka-disc brake siya dito sa harap at disc brake din siya dun sa likod. Sa color variation nitong Toyota Fortuner 2.4G na automatic, meron kang apat na pagpipilian. Una sa lahat, itong nasa harap nyo na Attitude Black Mica. Tapos sumunod yung gray metallic, silver metallic at yung super white. So tingnan nyo na lang sa picture kung ano nga ba yung mas mapupusuan nyo sa apat na yan. Ang kanyang trunk capacity naman ay naglalaro lang sa 200 liters. Dahil yun nga, medyo nagpasikip sa kanya ay yung kanyang pinakaupuan dito. Dahil kapag ka tinutupi, nakaganyan lang siya. Pero kung halimbawa, maglalagay kayo ng mga luggage, ng mga grocery, hindi naman siya ganun kaliit. Kaya na rin kahit papano yung mga flat screen na TV at iba pang mga upuan at maliliit na lamesa. Ganito naman yung itsura ng likod kapag ka nakababa yung dalawang upuan. Medyo may kaliitan na yung space at kahit bata hindi na magkakasya dyan, no? Kung mapapansin nyo, siguro mga 1.5 dangkal na lang yung pagitan niya hanggang sa pinto. Ang pinaka headlight niya mga master ay fully LED na, no? Tapos dagdagan nyo pa ng daytime running light dito sa baba, kaya mas pinaangas din siya. Sa signal light niya mga master, LED na rin siya dito sa baba at meron na rin siyang signal light dun sa pinaka side mirror. Dito sa kanyang pinaka tail light, siya ay naka LED na sa part na to. Yung kanyang signal light ay naka halogen bulb. So try natin yung brake light niya. At ayun, nandito na tayo sa pinaka driver seat niya mga master. Pero bago ang lahat, unahin natin yung mga pindutan. So dito muna tayo. Ito yung mga pindutan dito sa pinakapinto, no? Unahin natin ito, yung mismong hawakan ng pintuan natin. Tapos ito yung lock. Yan. Ito namang apat na to, yung pindutan sa ating bintana. Tapos ito, pinakapindutan dito sa ating bintana sa harap. Yan. Angat na natin. Sheesh! Itong dalawa naman, yung pinakapindutan ng lock ng pinto natin. So kapag halimbawa nakabukas yung pinaka makina ng sasakyan mo, tapos bumaba ka saglit at sinarado mo yung pinto mo, so dapat nakababa yung pinaka bintana mo kasi minsan nag-auto lock to. Kaya paano ka makakapasok kung halimbawa nandito sa loob yung pinaka susi mo, di ba? So pagka bababa ka para ma-check saglit sa labas, make sure na nakababa tong pinaka bintana mo para kahit mag-auto lock siya, pwede mo pa rin pindutin itong unlock. Ayan.
Ito namang pindutan na to ay para sa ating side mirror. So kapag pinindot ko itong nasa baba, tutupi yung pinaka side mirror natin. Ayan. Pindutin natin itong sa taas. Ayan. Sumunod, ito naman yung pinaka-adjustan ng ating side mirror. Kaya kapag pinihit ko ito pa kaliwa, ang i-adjust natin ay yung kaliwang side mirror. So try nating adjust. Pwedeng pagilid, pwede ring pataas at pababa. So try natin. Pihitin natin pa kaliwa, pa kanan naman, tapos pataas, payoko. Yan. Ayun yung pinaka-adjustan ng ating side mirror. Dito na tayo sa pinaka panel gauge niya mga master. Dito sa kanan yung pinaka speedometer niya, kung ilan na yung takbo mo, yung kanyang fuel gauge, tapos dito sa kabila tachometer niya, at ito naman yung kanyang coolant temperature. Kung nag-overheat ba yung sasakyan mo, syempre akit yan dito. So dapat nasa gitna lang yan, or at least dito lang yan banda. Dito sa gitna, temperature sa labas, at kung may nag-message sa'yo sa cellphone mo. Tapos dito sa baba yung pinaka-odo natin na may 5,123 kilometers. So press ka pa tong sasakyan na ito mga master. Sa kanyang pinaka-steering wheel, marami rin siyang pindutan tulad nito. Ayan, mapapansin nyo. Kapag ka nakakonek ka sa cellphone, pwede mo yang magamit. Pagka in-next mo yung kanta, volume, pagka sasagot ka ng mga tawag, ayan, mga pindutan. Same din dito sa kabila. Kapag ka may kailangan kang i-adjust sa pinaka-monitor mo dito. Dito naman tayo sa part na to. Syempre, yung pinaka-ilaw niya, hazard light switch. Ayan. Ito naman yung pinaka-screen niya. Medyo may kalakihan din. Ito naman yung adjustan ng ating aircon. Ayan, kung mapapansin nyo, para siyang yung sakalan na luma. Ayan. Sa part naman na to, pwede ka maglagay dito ng socket para makapag-charge ka. At yun, another storage para dito sa mga cards natin. Another storage para kung may mga papel ka, pwede mo ilagay dyan. Ito naman yung pinakalagayan kapag kaiinom ka, no? Bukod pala dito sa gitna, pwede ka rin maglagay dito ng inumin, no? Ayan. Lalagay mo dyan halimbawa yung Starbucks coffee mo. Wow, social! Or kapag ka mga soft drinks naman, pwede mong ilagay dito sa baba. Ayan, pwede mong ilagay dyan. Dito na tayo sa pinakagitnang part niya, no? Nandito yung pinaka-transmission niya, handbrake, tapos may mga pindutan dito. Pwede kang mag-eco mode, power mode, at pwede mo ring i-off yung traction control. Ayan. Tapos meron ka rin ditong lalagyanan. Pwede mong ilagay yung mga barya, yung mga kuting na mapupulot mo. Joke lang. Tapos, yan. Maganda rin yung pinaka-cover niya. Tingala naman tayo dito sa pinakataas niya mga master, no? Ito, ang purpose na ito kapag ka mainit, para hindi ka masilaw sa biyahe, pwede mo yung ibaba. Tapos pwede mo rin siyang igilid dito sa kabila. Kung halimbawa, andito naman yung pinakasinag ng araw. Balik na natin. Mapapansin nyo may plastic pa dahil bagong-bago pa tong unit na to. Sumunod, itong kanyang pinakailaw. Ayan. Alright. Diba? Stig. Tapos lalagyanan ng salamin. Kung mahilig ka sa mga salamin, diyan may lalagay. Dito rin sa kabila mga master, meron din ganyan, no? Tapos may salamin. Para halimbawa kung kasama mo yung asawa mo or girlfriend mo, pwede silang magpaganda dyan habang nasa biyahe kayo. Dito naman sa may passenger side mga master, meron kang lalagyanan dito ng mga documents at iba pang mga bagay. Sumunod, dito naman sa baba, meron ka rin lalagyanan dyan. O, diba? Stig. Para ma-access mo naman yung gasolina mo, ayan, pwede mo itong pihitin para bumukas. Tapos kapag sa may makina naman, ayan, yung pinaka-hood, pipindutin mo yan. Alright, bale ito na yung pinaka-passenger side niya dito sa likod. Mapapansin nyo, may enough space siya para sa mga pasahero, syempre, no? Tapos, ayan, pinaka-sandalan. Okay. Tapos ayun yung pinakaupuan. Pagka may ilalagay ka mga documents, pwede mo ilagay dyan. At isa pa, meron din ditong hook. Ayan, same lang din yan sila sa kabila. Pwede ka magsabit dyan ng mga maliliit na plastic, maliliit na mga bag. Pero hindi siya advisable sabitan ng mga mabibigat kasi plastic lang to. Baka maputol, sayang naman. Tapos meron din siya dito nakaabang
na socket, lagyan nyo na lang ng adapter para makapag-charge kayo. Maliit na lalagyanan dito, pwede nyo ilagay yung mga candy, etc. So yun, may hook din doon sa kabila. Sa taas meron kang aircon, ayan. Tapos may ilaw din dyan at may aircon din doon sa kabila. Dito sa pinakalikod, ang aircon natin ay ayan. Alright, so hindi ka rin kawawa kapag nandito ka sa likod. Yun nga lang, napakaliit talaga ng space, kaya kahit tayo mismo hindi magkakasya dyan. Para naman ma-access natin yung pinakaupuan dun sa likod, kailangan nating itupi itong upuan na to para makadaan tayo. So tupi lang natin saglit. Ayan. Tapos pwede ka na pumwesto dun sa pinaka likod nya. So try natin pumasok, no? Tapos tingnan natin kung gaano kalaki sa loob. Tanggalan tayo ng tsinelas at sayang yung linis. Alright. Ow! Ayun yung pinaka setup natin mga master, no? Ayan. Dikit na dikit tayo dito sa pinaka sandalan. Kaya kung medyo may kalakihang tao ka, dito ka pumwesto sa gitna o dito sa likod. So sana sa susunod na unit na ilalabas ni Fortuner, medyo lakihan nila ng storage dito banda sa likod para kahit malaking tao pwedeng makapwesto dito na maayos. By the way mga master, dito nakalagay yung pinaka extrang gulong nya, no? So much better na maglagay kayo ng kadena at padlock dito para hindi basta-basta manakaw to. Or kung hindi naman, kung may budget kayo, bili kayo ng mga aftermarket na cover para safe na safe itong pinaka extrang gulong nyo sa likod. At siguro dito ko natatapusin tong video na to. Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na information tungkol dito sa sasakyan na gamit-gamit natin. So bago ang lahat, special shoutout muna kay Tito Joey. Maraming salamat sa pagpayag na ma-content itong kanyang sasakyan na Toyota Fortuner. So yun lang, enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright.